tanan nga igsuon. So alang sa pagsugod sa ato ang panimbahon karong buntaga kung ginahon ang tanan sa panindog ato ang basahon nga sa Salmo ang kapitulo 17 versikulo 16 paingon sa 20. Diri sa Bisaya, nagingon ang pulong sa Ginoo. Sa pagkakita kanimo sa mga katubigan o Dios, nalisang sila ug mikurog ang kahilatman sa dagat. Nagpaulan ang mga panganod, midalugdog ang kalangitan, ug mikilap ang kilat sa tanang dapit. Ang kagahop sa imong dalugdog milukop sa kalangitan ug ang mga kidlap sa kilat midanag sa tibuok kalibutan. Mikurog ug natayog ang yuta. Milakaw ka sa dagat ug gitadlas mo ang lalong nga lahod apan dili makita ang imong mga tunog. Sama sa magbalantay sa karnero, gitultulan mo ang imong katawhan, pinaagi kang Moses ug kang Aaron nga maoy nangulo kanila. Niining maong sulat ang salmista nagpakita og usa ka ilustrasyon paungsaon nga matambalan ang usa ka problema sa kinabuhi, like for example depression. So ang kini nga sulat, ang salmista wala na hisgot kung unsay hinungdan sa iyang kaguol, wala siya naghisgot kung unsay hinungdan sa iyang kabalaka, wala siya naghisgot kung unsay hinungdan sa iyang pagkaaway paglaom. Pero ato ang makita sa sulat, kung ato ang basahon ang tibuok kapitulo 77, nagpakita kini og usa ka sitwasyon nga diin anaay dakong kabalaka, anaay dakong kaguol, anaay dakong kanang pagka nawadan sa og paglaom, no, mo ni siya ang sulat o ni ang kung tanaw nato ang iyang gisulat, iyahang gipangutana, iyahang question ang Ginoo, nagkuan siya, nagpagulbol, nag-complain bitterly, no, sa Ginoo. Grabe ang iyang pagsubo, grabe ang iyang pagpangutana sa Ginoo nga nganong ingani man, nganong ingani ang kinabuhi nako. Somehow makapanamin sad ta nga ingana ta sa ingana nay mga panahon nga ingana ta nga makaingon nga daghan kay tag pangutana sa Ginoo, most especially kung ang sitwasyon wala na miuyon sa tuwang kagustuhan. O sa imuhang sa atuang pagsunod pagyud sa iyahang giingon, iyahang gihinumduman, no, gikan din sa psychologist, iyahang gihinumduman ang gibuhat sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Ana ay change of or shift of mood nga iyahang nga mas nag-focus siya sa gibuhat sa Ginoo, nag-focus siya sa pagkamaayo sa Ginoo, nag-focus siya sa mga panalangin sa Ginoo. Mo ning atong gibasa ang bersikulo 16 paingon sa 20 nga example nga diin usa ka milagro nga gibuhat sa Ginoo sa panahon nilang Moses, nga gitunga niya ang dagat ug para i-lead sila sa promised land. Ingana gyapon sa tuwa nga dili necessary nga pikason sa Ginoo ang dagat, but adunay daghan kaayong mga milagro nga gibuhat ang Ginoo sa atoang mga kinabuhi. Daghan kaayong mga problema nga iyang gisulbad
Daghan kaayong mga kabuol na iyahang gihupay. Daghan kaayong mga kabalaka nga gituldukan sa Ginoo pinaagi sa iyahang grasya o kaluoy. So manong niana nga kamatuoran mga igsuon, angayan jud nato nga simbahon ang Ginoo, angayan jud nato nga pasalamatan ang Ginoo nga luyo sa mga kalisdanan sa kinabuhi, ang iyahag yung padayon nga pagpangga o pagatiman sa atua despite sa ato ang dili pagkaangayan, padayon nga iyahang ginapahimutan sa tagsa-tagsa nato mga kinabuhi. Sumunang sa ato ang pagkanta karon, ato ang hinumduman ang pagkamaayo sa Ginoo. Ato ang mag-focus ta sa iyahang pagkamaayo. Dili ta magsigig tanaw sa itong problema na na. But mag-focus ta sa kung unsa ang ginabuhat sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. So muna ang ginauhag nako ang matag usa kanato nga sa pagsugod nato sa atong pagkanta karon, ato ang libtan, ato ang mag-focus ta no sa pagkamaayo o pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ana lang o tusugdan sa pag-ampo, labing ganghanan o labing halangdon nga Dios, Ginoo, salamat kaayo sa karon nga adlaw, karon nga kabuntagon nga imuhang gihatag sa amuha Ginoo. O Dios, tuguti ang imuhang mga katawhan, musimba kanimo karon sa kamatuoran ng Espiritu. Tuguti Ginoo nga sa amuang pagsugod sa panimahon, pinaagi Ginoo sa pagkanta nga kanimo. May our hearts, Lord, ang yung mga pagampong, ang among mga kasing-kasing, ang among mga mata, ang among atensyon, nakafocus sa imuha Ginoo. Ug wala sa kalibutan, wala sa kabalaka, wala sa mga kabuol sa kinabuhi, kundi nga ang among mata, among itutok sa imuhang pagkamatinud-anon, among itutok sa imuhang grasya nga nag-awas-awas, among itutok sa imuhang gugma nga way paglumat. Buti ang imong katawan Ginoo, nasimbahon ka o pasalamatan ka karong adlaw as we gather today and worship your holy name. Kini mo pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus, aming Ginoo manluluwas. Kanatong tanan, mabuknaw makabuntagon. Praise God. So ako'y basahon sa Salmo Kapitulo 59, versikulo 1 paagi sa 3. Awit sa pagdaig. Dali kamo, daygon ta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Moduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siya malipayong mga awit sa pagdaig. Sa 3, kay ang Ginoo gamhanang Dios, gamhanang hari nga labaw sa tanang Dios. So, sa ingon ni Pastor ganyan, set aside sa nato atong mga problema kay naagit siya. Naaman ta karon para pagdaig sa atong buhi nga Dios, akong ginawag yun ang tanan nga mag-awit, nga malasigon, mag-awit, nga malipayon. Last na akong masahod sa unang Tesalonica ay ikaduha, Kapitulo 3, versikulo 13. Mga igsoon, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat o maayo. So dako siya nga pahinumdum alam ka nato nga dili na magtapol pagbuhat sa maayo. So awhag kanatong tanan atong awitan ang Dios nga malipayon mapasalamaton kay siya maayo sukad pa kaniadtong hangtod sa kahanturan. Dili ka magluya-luya igsoon. Ayaw pagluya-luya sa pagkari-kariya. Kay kung magluya-luya maalkansi ka, maalkansi ka. Walang problema
Kaya una-una uli sa pagkait sa presensya niya, sa presensya niya. Itaasan ka mo, tumibayaw sa pagkait kaniya, lingit sa wala, lingit sa Amen. Oh, pag-iuwi ang katapat mo, ang sagana ang pagluya-luya. Kaya pagluya-luya sa pagdalikaniya. Kay kung magluya-luya, maakan sika, maakan sika. Puno na may problema. Kaya una-una uli sa pagkait sa presensya niya, sa presensya niya. Itaasan ka mo, tumibayaw sa pagkait kaniya, lingit sa wala, lingit ay son. Amen, hallelujah, pag-iuwi ang katapat mo, lingit sa wala, lingit sa wala, lingit sa lamanuhi, oh, lamanuhi ang katapat mo, at lingit sa wala, lingit sa wala, lingit sa lamanuhi, lamanuhi ang katapat mo. Oh, lamanuhi ang katapat mo. Amen. Sa atong kalay-ulod. Dili ta magluya-luya, igsoon. Dili ta amin mabalakad kay atong tuwing ka Diyos, kamahanan. Siya balaan, siya malauman, o siya masaligan. Dili umabalaka, kay kanunay kauban ka. Walay angay nakahaluka, kahit ganako. Magbibig ka, isang gusto ko sa mga problema, isang tuwali ka lang sa pagsulay. Ihahalin mo, O Diyos, kalugan ako. Kaya ginunan ko ang hanap, kaya ginunan ko bataan, kaya ginunan ko pagkira sa taglan. Kaya ginunan ko masaligan, kaya ginunan ko malauman, kaya ginunan ko masayo sa taglan. Once again, di ko mabalaka, di ko mabalaka, amen. Kanunay kauban ka, walay angay kay kamalukan, kahit ganako. Magbibig ka, isang gusto-gusto sa mga problema, isang buhay ka lang sa
Diyos na sayod ug siya ang tagiya sa tanan. So ang ginahanglang tanan sa paglingkod. May buntag sa tanan pag-usap. Welcome matag-usap karon nga panimbahon. So, welcome di na ito matagsa-tagsa yung mga pangalan but lagi malipay ng simbahan o ang Ginoo nga namo karon diri nakiguban sa matag-usa kay igsuon nato nga magsimba sa atong buhi nga Ginoo. So, kana pasalamatan nato siya nga wala tang mapapagi sa mga labunon sa balay kana. So salamat na itong Ginoo nga kaabot ta diri. So sa aning semana natin mga buluhaton sa mga nagkalahi-lahi nga mga adlaw. So ginhano nato ma-remind natong kaugalingon nga maadhi diri. So ang una is natay prayer meeting. So na-start siya 6:30 PM to 9 PM. So kana hinaot na mapahinumduman na matag-usahan na maapil ani tungod kay lagi itong binabalik-balik lagi nga unsa ka importante ang kani sa service the same important na para sa prayer meeting dili siya kuan dili sa list important. So kana tagana to panahon it's a matter of choice man gyud sa atong kuan kaugalingon piliyon ba nato bato o piliyon nato nga magpundo lang sa balay. So kana lang and then lagi Sunday service kana pakpakan nato Ginoo kana tungod kay lagi kung dili tungod sa pamuhat o gahom gid sa Ginoo wala gid ta nakapadayon hangtod karon na panahon na. So dili ni siya bot pasabot nga natakaroon nagkatigong nagsimba tungod kay aksidente lang o tungod lang sa atong mga kaugalingon nga kusog but pasalamatan ng ginatong Ginoo tungod kay o dili tungod sa iyang kamaayo o sa iyang gugma ani nga simbahan wala kita ka nakapadayon. So nabalik gihapon ta sa Ginoo. So kana ang ngayon kita magpasalamat o gina-encourage ang matag-usap o lagi invite ang mga atong mga silingan o mga kuwan o atong mga kaila na nahibala nato nga gatinghanglan po sa pulong sa Ginoo kana. So dili man dili ta ngayon nga kuwan gyud mo surrender mo invite sa ila kana o tinud-anay gyud ta higugma sa atong mga kaigsunan dili ta muda na invite sa ila kana kay kabalo ta kung unsay padulngan sa tawo nga wala dili nakaila sa Ginoo ug walay kaluwasan. So kung higugma ta sa atong mga igsoon sa atong mga pamilya continue to invite them o padayon gid padayon kana di lang gid po nato nga di lang gid sa to the point nga mahimo ng away kay kung invite kasuko na mo pariman lang sa gana lang. So gana lang and then natay napunay tayo Sunday school. So katong nahitabo so pulong gyapon sa Ginoo ang ginahisgutan but it's more on teaching siya kaning more tag eskwela ba eskwela. So ingana siya. So sada gyapon siya kay mura pud kag na eskwela na sa Bible school but ginagmay lang ang kuan ba. So ingana mo gyapon sa kuan Bible school ginatunan ako ang kuan about sa gospel yun. So kana and then family discipleship. So kana taktakan na itong Ginoo sa nahitabo last kuan Sunday nga nagka-family discipleship ta. So kana abi na ko ano sa kapuyan ng tagpabilin ng uli na ta but kana pasalamat na kay daghang gyapon nagakutlo nga mapagtulunan
about sa giyon sa pag-design sa Ginoo ang usa ka pamilya nga i-raise ang family no kay lahi-lahi man no kuan lagi i-raise ang family into a godly family iya na siya na mahimo nga ang tibok pamilya gyud kaning pangalagat din sa Ginoo kana so sunatan ng Ginoo na and then every kuan na siya kakitabo no every first Sunday of the month so kana be reminded ana na every first Sunday of the month natay tipo so kana lang and then yung fellowship natay yung fellowship gakahitabo siya every last Sunday of the month so kana sa mga after Sunday of the month after Sunday service so kana ang mga batanon be reminded gihapon ana and then try to kuan lang katay yung mga kauban nga brobi nga kay ni kita ba ipa-remind lang po sila o kana maapil sila kay normal lang gina sa batanon nga mas kuan pa kay na sila ga focus pa na sila dito sa mga lipay-lipay ba nga lipay-lipay sa gawas so kana ako lang din sila ni kuan remind na musimba kana maapil sa mga kalihukan diri sa simbahan para lang po na makuha ang ilang attention na dili lang po mabahin ang attention ba dili lang sila nakapokus ang nabuluhaton sa kalibutan but makuha po ilang attention sa simbahan to conduct so and then women's fellowship kani I think mula nitong i-announce last Sunday gihapon isim sa among gibuhat sa men na nag-fellowship me so kana namoy napod mo sa inyo July 26 2026 so I think this is last next Sunday so kana be reminded ana sa mga kuan sa mga babae I think tanan naman siguro ni katong mga kuan mga babae nga pamilyado na so kana and then ang pulong ang yapon sa Ginoo yung ginisbutan ani mo kuan gyud siguro kay ang uban mo sa to nag-shortcut pa. Sulod na diretso ang nilo kung saan lang gid ang iwali mo na gid madawatan na pulong. So sa dire mura ka kung balik sa basic gyud sa pinaka sa ground gyud sa pinaka o sa eskwela pagka balik ka grade 1 ug sa gid ang dapat ang kuan sa pag-kuan gid sa ilagid sa Ginoo sa gospel. So kana para mapahinumduman po mo kay kaning mao lagi niya ang lisod pud lagi kung dugay na ta diri sa pagtuo niya o pangutanaw ng matag usa sa ato o about sa kaluwasan lahi-lahi kag tubag ba pag inon about sa kaluwasan pangutanaw ng matag usa kasi dili ta parehang kuan ba pagsabot sa kaluwasan so dapat hiban ang ginatong kaluwasan nga pareha ka tanan so dapat ko balik sa basic na teaching sa gospel. Okay, o di ka pareha kaluwasan kung pasabot, dili ka diri, hindi ka pareha. So, kana, and then, social media account, natay social media account sa Facebook o sa YouTube. So, kana lang, para lang po ning magkuhan po, lagi, diri magod ang, sa karon nga panahon magod, kasi karang tao is nakakuha lagi sa social media. Yan na nakatanaw ba so dapat i-like and share man po nato and then follow para po nga mag-kuan po ma-share po nato sa uban ang mga preaching nakahitabo dre and then para po nga makita nila na nata dre kay exista dre dyan si balay-balay so para maka-invite po ta sa ilaha so kana din mid-year prayer fasting siguro I think si pastor siguro kung sa siya may tabo. Another day, major prayer fasting, July 13 to 17, 2026. So, kada tuwing na yato, hindi siya ginabuhat. So, major prayer fasting. So, kana, I think siguro ako pa din lang kayo siguro pamilyar sa kakuan ba? Lagi, fasting. Gaampo ka sa Ginoo. Kana, so, di lang nila ko na ma-elaborate kung sa ginagawa but kanagil si pastor mo explain ano yung and then
Kahit sa offering na dito sa likod, kaya kita mo ng mga boxes nga upat ka diha. So, pili lang mo ang asa ng upat yung kwan. Na tayo sa church building, tayo sa offering, health fund, and then tingin sa panagisa diha. Pinimot ko, so, kana lang, makita ninyo diha. So, kana lang siguro ang angay na to na ma-remind ka. So, nagbasa ta sa pulong sa Ginoo diri sa Hebrews 2 verses 1 to 4. Naingon diri, English mo lang nadala diri. So, kanina lang yun, bro. So, Hebrews 2 verses 1 to 4, nagingon diri. That is why we must hold on all the more firmly to the truth we have heard, so that we will not be carried away. The message given to our ancestors by the angels was shown to be true, and those who did not follow it or obey it received the punishment they deserve. How then shall we escape if we pay no attention to such a great salvation? The Lord Himself first announced the salvation, and those who heard Him proved to us that it is true. At the same time, God added His witness to theirs by performing all kinds of miracles and wonders, and by distributing the gift of the Holy Spirit according to His will. So, kanalang gatok siya about sa salvation nga itong nadawatan. So, gingon rin nga hawiran ginato, no? Hawiran ginato aron nga dili ta ma-carried away sa mga uban nga sa kalibutanon ng o sa sala o ingana siya, no? So kanalang nga pulong sa karon nga bagampo ta. Labi pala na ganito na mga Ginoo nga nasa langit. Salamat kay Ginoo sa pribilehiyo sa karon nga kabuntagon. Labi na din sa kinabuhi o sa kusog nga imong gipahulam kanamo karon nga adlaw. Isa pa man Ginoo sa gift of fellowship Ginoo nga imong ginahatag kanamo pinagi sa pag simba kanimo namo diha kanimo sa espiritu o kamaturan Ginoo. Hinaot Ginoo karon nga adlaw mapasidunggan ka pinagi mo sa mga pagkanta o pagpapila sa imong pulong indong mga kasing-kasing wala ang mga babag Ginoo sa among kaugalingon na dili kami ibong makasimba sa imong sa espiritu kamaturan Ginoo. Kanang ginang po yan naman sa namin Jesus ang gusto naman luwas Ginoo. Ako na pong ginahagyo ang tanan nga manindog. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Diyos mutuman kayo sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan ninyo. Unang Korinto 10 versikulo 13. Suon. Ingon ang pulong. Kay ang Dios mutuman kayo sa iyang saad. Ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay. So igsuon, wala mo na ginusara sa kalistanan nga giagian, sa kabalaka o sa problema nga naata. Pero usa ang atong Ginoo na matilumanon sa iyang saad, maluluyon o puno sa grasya. So maayo ang Ginoo, ang ayan siya,
Alaran sa mga alawiton, isa nga nagpamatuwag anong maayo ang Ginoo, kay naata karon wala ta sa hospital, daghan kaayo na suffer. Pero isa ta sa naakaroon na nagkatapo. So atong awitan ang Diyos, subayan ang pagpasalamat kay siya maayo, matinumanon, balahan, gamhanan, tinubdan sa tanan mo itong gikinahanglan. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan magpawalang kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. Maayong ka, sukad pa kaniadto. Kasaligan ka, O Diyos. Malaunan ka din. Ug ang imong pulong, tinuod. Salamat, O Diyos, sa kanunay pagsaknay sa matag usa. Sa kung sa man, nga sitwasyon na namin karon Ginoo ang mong ginatugyan ang lubihan kanimo. Kaya walang kasukan na mga sa imong pulong. Saligan ka, tuuhan ka din. Dalay ko. Manunod
katapusan. Sa ngalan, samahan sa anak sa Espiritu. Amen. Hello, check. Pwede na manglingkod ang tanan? Maayong buntag sa tanan. Welcome sa another nga Sunday na pod sa bulan sa July. So, pasalamat ta kay na napunta karon dinhi nagkatapok aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. So sa dili pa ko magsugod sa pagbasa sa atong pagtulunan karon, salamatan nato ang buhi nga Ginoo sa kinabuhi sa mga tao ani nga kongregasyon sa pagpahinag gahapon. Palakpakan nato ang buhi nga Dios. Ang Ginoo na gyud ang nasayod sa kinabuhi sa matag usa sa inyong gibuhaton gahapon. Kung unsa ang inyong gibuhat pinumdum may kanunay, ang sulti nga ang reward inyo gilang madawatan sa umabot nga panahon. So ayaw una-una nga kapoy ang inyong gibuhat nga walay nag-appreciate sa imuha. Kay usahay mo ni makaluyaw sa tao kanang malimot ta og appreciate nga maayo kayo ang inyong buhat, but then una-una gyud nga ang Ginoo nakita sa imong gibuhat. So bisan simple lang nga paghugas sa hugas sunon, no? Dako kay kag reward sa langit soon. So wala man siguro tayo bago karon nga kauban sa pagsimba, no? Si Angeline. Ay, Angeline. Atong welcome ma'am sa atong panibahon sa Jamsi Malay-Balay. Maayo kayo. Nakapalakpakan na to ang Ginoo sa kinabuhi ni Angeline. Kauban ni Radlando o ni Miss G. So, kumusta man ang atong kinabuhi? Okay ra ba ta? Kay, mura na ba o kaluyan ng panahon na karon? Kay tugnaw. Lami kayo bukod-bukod ra sa balay, Kanaw TV, Ikapi, no? Moro ginaisada sa atong kinabuhi niya. Well, gatanaw, naghagok na di sa sopa. Naghagok na, nakatulog na di ay kay mo na'y hindot kayo. Pero, salamat kita sa Ginoo, no? Kay gitagaan kita niya o kanunay nga pahinumdum nga unahon gyud nato kanunay ang iyang gibuhaton. So ang atong pagtulunan karon padayon ta sa ikaduhang Pedro sa kapitulo 1 bersikulo 20 paingon sa 21. Basahon na ko dinhi sa Bisaya, nag-ingon dinhi. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Lumuto ang Bisaya, basaw na to sa English, nag-ingon din sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sugdan nato ni sa pag-ampo. Balaan o makagagahong nga Dios, ikaw ang pinubdan sa tanan, ikaw Ginoo ang naghatag sa kinabuhi sa matag usa.
Salamat kay Ginoo sa grasya sa kinabuhi sa matag buntag nga imong gihatag sa matag usa. Uga, pasaylo ami Ginoo sa among mga kalapasan, sa mga butang nga nakahimo namo nga dili uyon sa imong kabubuton. Salamat kayo Ginoo sa pagbadlong, pagpainumdum ka namo pinaagi sa imong pulong sa Biblia. Uga, tudloy kami kanunay Ginoo nga magkinabuhi gyud nga dependent mi sa imong pulong. Aron kami Ginoo naigiya sa among pagkinabuhi kining kalibutan. Ang katuyuan nga nung ka-exist mi diri sa kalibutan o ang pag-glorify kanimo. Usa agad ipahinumdum na kanamo og tudloy gyud mi sa angayan namong buhaton. Sa matag karon unya sa among kinabuhi, kabangi mi kay di gyud mi kabalo unsaon pag-ampo, unsaon pagsugod sa among kinabuhi. Holy Spirit, ikaw mamuhat sa matag usa, mga pag-ampo nako ning kabuntagon sa matag usa nga niya karon. I-renew ang kasing-kasing mong una sa matag usa nga sentro gyud diha sa imong pulong ug pasablami sa pulong Ginoo nga imong itudlo sa mga karon. Ginoong Dios, ang imong yung Holy Spirit among ampo nga mutabang kanamo niining congregation. Salamat kay Ginoo, padayon mi sa among buhaton karon tungod kay nasayon mi nga naa ka ga abang papainumdum kanamo. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. So mo to ang pulong nga atong ibasa sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Morning last nga verse chapter 1 to more than a year na punta ani ka. Sige, basa ani 2 Peter. Kada nagdaganan ni, I think nagdaganan ni sa katuig kapit kung inimduman last year pa ko sige preach ko ani chapter 1. Susun sa usa sa ato ba sa atong kinabuhi, sa ato yung aktual nga kinabuhi. Nay mga butang nga angay gyud nato ibaluon. Nagitay mga butang nga the question sa atong nauna ba nga unsa man nga butang? Asa man gikan? So sa ingana nga mga pangutana, niya din kay idea nga kinahanglan maglihok ka. Kinahanglan nga na kay buhaton aron ma-achieve ni muna nga mga pangutana, matubag ang imong mga pangutana. Kana nga mga pangutana kasagaran gyud sa tanan-tanan nagitay mga pangutana nga ingana. Sa magyapon, kung gusto ka na mailhan gyud nimo ang usa ka tawo, nagkinahanglan gyud na siya na mag-effort ka, nagit kay buhaton. Sama pananglitan, makarelate yun na yung mga minyo. Sa kaniadto nga dalaga o tawo pa mo, ka-effort yun ka o pamisita sa imong asawa. Ambot pagkaroon sa mga batan o pumisita pa ba ni? Kaya kami sa una, misita yun mi. Ka-effort ka, kaya ron mailhan mo ang imahal mo sa imong kinabuhi. Nga usa ka babae nga maanyag, nga matud pa sa wali ni pastor sa last Sunday nga ikaw ra ang buktong itik nga nagkaang-kaang kaliwala sa basakan, no? So nag-effort ka nga mailan mo siya sa pamaagi nga atuon yun nimo siya kada adlaw, bisitaw nimo atuon yun nimo uban-ubanan para mailan nimo kung kinsa siya, unsa may kinaiya niya, unsa pod ang kinaiya sa iyang ginikanan, nga naman dapat. Kaya para pag-abot sa panahon nga will sa Ginoo nga magminyo na mo, wala na kay question kay nailhan naman nimo siya. Sa magyapon sa atong pagtulunan karon nga ang uluhan is ang source of Scripture. The source of the Scripture. Na kung maingon ka, source, tinubdan ang original, asa man ginigikan. So, kung maingon ka, asa ang source sa Scripture nga. Ang source sa Scripture, makita ra gid mo sa Biblia. Sama gyapon kung nanguyab ka, nga imo gyud siyang ilailahon. Imo gyud siyang atuon sa ilaso. Nakailan na kasi atong kailang effort ka. Ibuhat nimo ang tanan.
Sama gyapon sa Bible nga para may balaan nimo ang kinaiya sa Ginoo. Kung unsay dili ganahan sa Ginoo, basa gyud sa Biblia. Munang Christian man ta. Kristohanon man ta. Diha man ta dapat mukuha og mga guidance sa adlaw-adlaw na itong pagkinabuhi. Kaya data na diya. Ang pangutana karon tungod kay kadaghanan sa mga tao, so, dahil yung mga question. Isa kita siguro, daan o mapabago na, hindi tayo question yapon. Anong magbasa mo sa Biblia? Kung sa may naa sa Biblia, may nga nga mga question. Dili kiningon nga, dugay na ko sa pagtuo, wala ko yung question sa Biblia. Pumutan na yung mong galingon. Kaya kinasayod niya, anak. Naagit kayo mga question. So, para matubag na, makasa. Kaya nara di ayatan sa Ginoo si Muha. Ang pagutang na karos mga tao, ng mga pilosopo sa kaayo, amoy ngon nga, dili kumutuo sa Biblia, kay tao raman ang nagsulat niya, anak. Dili ko mo tuo niya na kay tao ra ang nagsulat, busa, dili ko mo tuo. So kung ang kuha na tulad siya karon, kung may ngunta, dili na po kumugamit ani mic kay tao raw ang gamit ani, nagbuhat ani. So di na ang tamo gamit ani. Kay tao ang nagbuhat, di ko ninyo madungo. So ano gamit man ko ani, nga tao raw man ang nagbuhat. Kanang bangko ni mong gilingkuran karon, yung gamit man ka nga tao raw may naghimo. Baso tanan, makita na to sa panimalay, isa may nagbuhat ay anak. Ang mga langga, tao ang nabuhat niya, anak. O niya, anong question po man ta sa kapasidad o authority sa Bible, nga di ka mo to, anak, kay tao ra ang nagsulat. So, mo lang sayo na to karon nga no, nga kinahanglan tuuhan man na to ang Biblia. Kaya aron mahibala na to, nga kita mismo, nagamit mangalitan mga tanang, mga sinina, tanang nga gamit na to, hindi mo man sa tao. Ganun, ato man ang ginagamit. Sa kalimutan isyon nga ang mga tao dahil kay mga pangutana, kabahin sa otoridad sa Biblia. Si Apostol Peter, nagpahinumdum na po sa ito Musa man ang iyang ipahinumdum. Nga ang balaang kasulatan, dili gina siya o nag-originate sa tawhanon nga una-una. Muna'y dapat na to. Una-unaon, muna isipon na to para dili ka makapungutana nga di ka mutuos Biblia kay tao ra ang nagsulat. Mato ni Peter nga wala na siya nag-originate, wala na nagikan sa tawhanon lamang nga una-una ang Biblia nga nung nasulat na. Kaya mato pa ganiya, balik ko na to diri sa 19, sa chapter 1, verse 19, anak Pedro diri nga, busang midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Ana siya. Angay kini nga inyong kadlon pag-ayo. Sama sa suga nga nagdatag diha sa kangitngit. Mato ni Peter nga angay kay nato nga tagyon pag-ayo ang kasulatan nga sama sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Ingana ang scripture. Huwag pasabot nga, dili na, hikan lang sa tawhanong una-una. Sa nanong, muta naman ta, nanong tuuhan man ako ang Biblia. Mato ni Peter, igamit niya nga, like a lamp shining in a dark place. Nga kini nag-explain, igsoon sa mga believers, o pagparimayan sa ito, nga, kinahanglan magsalig yun sa Biblia. Saligan yun nato ang Biblia, kaysa nga siya sa suga. Tungod kay makasasalat na ni kalibutan nga ang kahayag, ang pulong ragin sa Ginoo nga anaa sa Biblia. Angay ba nato na tuhan? Yes, of course. Angay nato na tuhan. Kinsa may naghayag sa tuhan? Sa panahon nga napatas kalibutan, makasasalat pa ta. Dili nato ni mahibalaan. Inata sa kangit-ngit. But by the time nagiluwas ka sa Ginoo, nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nahayagan ka. Nahibalaan mo ang pulong sa Ginoo. So dapat lang natuhan na to
ang Biblia. Tungod kay gikan ni sa Ginoo. Gikan sa Ginoo ang pulong sa Ginoo. Pinaagi igsuon sa unsaman. Mo ta karon kung gikan sa Ginoo. Nganong kaabot man sa tao? Sumao na nakaroon ng tubag sa pangutana, nganong tuuhan man nato ang Biblia? Nga tao ra man nagsulat. Ang tubag nga naigsuon, ang Ginoo ang namuhat pinagi sa Holy Spirit, pinagi sa Balang Espiritu, aron masulat kadtong gusto nga ipasulat sa Ginoo. That's why nganong makabasa ta karon na ang Biblia tungod sa Holy Spirit. Siya ang nagiya sa mga tao nga musulat sa pulong sa Ginoo. So, na pa ba kayo pumutana, ikaw, Christian, na pa ba kayo pumutana ng dili kang mutuo sa Biblia? Nga dayat naman kayo na. Nga ang Biblia, gikan sa Ginoo, pinagi sa Holy Spirit. Usa, kumplito kayo, kumplito ang Biblia. Wala tayo nga kulang eh. Kung may ka kulang, sige, pamutanon ta ka. Usa may kulang sa Biblia. Ihatag daw, kung usa'y kulang sa Biblia. Kaya hindi mo mong kagkulang. Kaya kung may mong kagkulang, nasa'yo ka nga, nanay kulang. Sama pananglitan. Sama minyo. Makaingon ka, pananglitan nga kulang ang iyong anak, kaya nasa'yo ka nga, puro ang iyong anak. Niya nanawag ka, mga anak ka. Ay, kulang wala si Suwanso, wala siya. Kabalo ka niya anak, kung kabalo ka, nga kulang ang imong anak. Kulang ang isa. So, nairason nga, nakibalo ka kay kulang. Muna iksoon, nga dapat saligan nato ang Biblia kay kini tinuod gikan sa Ginoo. So, ang pangutana nato karon, unsa may tinubdan sa kasulatan? Ang source sa kasulatan, lumaw na to, gikan sa Ginoo. So, ang ato pag inipalawman, since nga ang tao man ang nagsulat sa Biblia, ang ay ba natutukuhan? Sumatod pa diri sa atong ibasa diri, apan labaw sa tanan, hinumdumi kini, mato ni Peter. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Pinaagi sa iya kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Mo na ang tubag ni Peter sa mga pangutana. Either sa bago pa o sa daan, mo nang tubag niya. So karon, sa kaninga verse, aduna tayo tulong nga points nga atong ikuan karon. Unang-una, number 1 nga punto nga atong discussan karon, arong ibaton, Scripture is not the product of human interpretation. Ang balang kasulatan igsuon, dili siya produkto o nagumikan sa huna-huna lamang sa tao. Kaya nga naman, kung basahon nimo, katong ibasa nato karon, apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan. Pinaagi sa kaugalingon lamang niya. Kaugalingong panahon. Ano? Sumaw na. Si Peter, igsoon, nagsulti sa mga believers, sa mga early Christian, as well as sa ato karon, nga kaning praise nga someone own interpretation para masabtan nato. Wala ni siya nagpasabot nga paunsa nimo pag-interpret ang Bible. Iunsa nimo pag-interpret. Ang gitagan niya og dakong focus niini nga ang mga propeta as well as sila wala sila nagbuot-buot, wala nagikan sa ila ang pulong sa Ginoo. Kundi gisulat nila sa matinud-anon gayud ang pulong sa Ginoo nga ipasulat sa ilaha. Mo na gusto ni Peter nga ipadalo sa atuwa. Nga dili pinaagi sa kaugalingong panabot ang kasulatan nga nasulat. Kundi na ay naghiya sa tao aron masulat na. Unya niingon din sa English, kung basaw na ito ni,
ang first niya na one is, ana siya is, knowing this first of all. Unsa man na? Nagpakita na siya og human. Nagpakita na siya sugo. Unsa nga sugo? Nga dapat, tuuhan nimo, priority yun nimo, tuuhan nimo ang Biblia, nga dili na siya gikan sa tawhanong huna-huna. Kaya kaning kasulatan ni Gibson, kung mayroon ka practice of Scripture, nag-discount yun na siya sa Old Testament. Ang mga propesya Old Testament yun na siya, kunya, kiyatagan, o dakong kahulugan, o ipasabot na yun sa New Testament. Makita ninyo? Sa Old Testament, puro na mga prophecy. Pag-abot sa New Testament, ipasabot yan yan. Muli ang kalawasan sa prophecy. So, ang mga propeta o mga apostol, hinihan na sila sa Holy Spirit para ang pulong nga giprophecy sa mga propeta sa Old Testament masabtan sa apostol aron ang ilang reader, ang ilang magtuto sama sa tuwa, makasabot sa pulong nga gisulti sa mga propeta kaniadto. Muna ang kalindot sa Biblia isuon. Nga mangutana ta karon, unsay tinubdan sa Biblia? O di mangutana sa ta sa tungkol ngayon. Unsay asa di ka nang imong kinabuhi? Asa di ka nang atong kinabuhi? Sabi niyo so, para ma-emphasize yung matagan yung importansya yung kinabuhi. Manang na to, basaw na to sa Genesis. Para mabalaan na to, asa di ka, unsay tinubdan sa atong kinabuhi. Nagingon diya sa Genesis 2:7, unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta kung nagbuhat siya tao. Gikan niini, ginuy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi. Ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Imagine that is so. Mga kanang karon asa mo siya tinubdan sa kong kinabuhi? Mutawanon lang kita makatubag niya na. Ang ato bitagwat, tungkol man sa atong mga healthy lifestyle, mga natin ito bagay. Tungkol sa atong healthy lifestyle, kamatag kaginawa patakarong dagat. Sige mag-jogging, sige ko workout. Muna nga kaginawa po karon. Sige ko zumba. Sige ko walking. Pero kung biblical, mag-healthy kayo soon. Kaya naman, kanang ginawa nga gikan kayong kita na sa Ginoo. Ginhawa sa Ginoo, balaan na. Tapos gamiton nato sa lain nga mga buluhaton. Ako guilty kay ko ani tungod kay kaniya to ang ko kabalo ani. Nga gininawa dai nga akong giginhawa, nagamit nako. Gikan sa Ginoo, gigamit nako inom-inom, gigamit nako barkada, gigamit nako sa kailayan. Tanan nga mga dili pa Kristiyan gigamit na ko dito. It's my life. Ano pa ka na gana? It's my life. But sure dia. It's my life. Gihatag na sa Ginoo sa imuha. Tapos na ba kay gana nga ang kuna na itong it's my life? Nagbuhat siya tao gikan nini giyoy pa niya sa buhok. Gihoy pa niya ang buhok sa ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag o kinabuhi. Nindot kayo isuot, bulong sa Ginoo. Ano ba ta? Mo na ang source sa kinabuhi sa tao. Asa gikan ang kinabuhi sa tao? Gininhawa? Gikan sa Ginoo. Sa angay lang na matagkaroon og unyang pasalamatan. Lumutang na karon og pagmata na to. Kapasalamat pa sa Ginoo sa gihinhawa nga gihatag niya. Nabatay tayo nga nakapasalamat sa Ginoo. Unang-una sa paghinhawa nimo sa imong pagmata. Muna mga pastor bitaw mga evangelist, kuwan kay sila ang pagpasalamat sa Ginoo. Kay tinuod man. Kung katuyon karon sa Ginoo nga aning buntagan din naka ipamata, wa kay mahimo. Bisan pag kumpleto kag mga vitamins niya, nindot kag danan, earphone ka pa. Grabe lifestyle. Pangunta na bitaw ka kano? Mga matay sa nanong namatay man to nga grabe man to sige man to jogging. Sige na ko kakita, sige walking, sige zumba. Pero kanyang kunta ko anak kamata. Aw. Sige no man ang kinabuhi nimo.
Pagbuot sa Ginoo ko ano kay mahimo. Diba, soon, sa magyapon ana, ang source sa Ginoo, sa balaang kasulatan, ang Ginoo, gininhawa gyapon na sa Ginoo. Sa 2 Timothy, basa na ito balik atong iskutan na ito sa last Sunday. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is breathed out by God. Gininhawa gikan sa Ginoo ang kasulatan. Unya may magkakardi ko mo sa kasulatan, kay ikaw lang ang nasulat. Kinsa ka man? Pumunta ko na yun akong kugaling, kinsa man ko? Mo na isoon nga dapat, ikaw ba ko, nakaibalot ka sa Biblia, kaya ikaw ra po na makaamping anak, nga kamaturan kay nasayod man ka. Nakakagaling mo ka kung kay value, ang Biblia, sama sa iyong kinabuhi. Kaya kung wala hulpi sa Ginoo ang buho sa iyong ilong, sa gininhawa nga nakatag kinabuhi, nakata karon? Ga-exist ba kata karon? Dunya kaya nag-exist na kaya dito rin talaga happy to enjoy. Nakabatanunan, may na puling batanan karon. Ay wali na si kuya, may sigiran isko to, mga youth. Ato na yung mga tigulang, mga hangtong. Dili man, mga batanon, kamo mong kay mga lingkod pa man mo mga salabutan. Giyahan pagid mo ni anak. Giyahan gid mo sa inyong ginikanan. Isip ginikanan, wa gid gusto ng ang mga anak may tumpawak sa kalautan. Giyahan gid mo. Susama gyapon ang kitang tanan. Disiplinahon gyud ka sa pulong sa Ginoo, kung kay mahal ta, gihigugma ta sa Ginoo. Kaya kagad kinabuhi aron magamit nato sa paghimaya kaniya. Nya karon kay laya tong gigamit. Wa ka nagimaya saya. Kaya dito kan mga pieces na nakadaiya nato nga mga i-idolize. Mga batagon, mga dito pagganahan nato mga artista nga mga sikat. Dito gigamit ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Kung tinuto na bitaw sa Ginoo, so kamulo ka dito ka kuan og night concert. Nya wat gibawi na sino yung kinabuhi. Sa una narakas kapitol nag-boycott na kalito kayo na kay gininhawa. Kaya gikuha na sa Ginoo. Pero tungod kay ang purpose kanong itagaan pa ka, ga-exist pa ka nining kalibutan, aron mahimayan nimo ang Ginoo, gamit na nga karon dili pa ulayang kanan. Magamit mo na aron mahimayan nimo ang Ginoo. Sumulang source sa Biblia, nga moingon ka karon nga di ka motuog kay tao ra nagsulat isuon, gininhawa na sa Ginoo ang kanan nga kasulatan. From Old Testament to New Testament, gininhawa na ikan sa Ginoo. Ana pagani, kung aron yun nga makwanta, masayod ta, sa kinabuhi sa mga propeta, sa kinabuhi ni Prophet Jeremiah, sa Jeremiah, open your Bible, Jeremiah, chapter 1, verse 9. Gusto na ikingon niya. Aron na ibalan din nato. Anak kung dili, Jeremiah 1:9. Ana din si Jeremiah. Unya, gihikap sa Ginoo ang akong ngabil. Ug giingnan niya ako. Aniya, gibutang ko ang akong mga pulong diha sa imong ngabil. Kanawa ang kamaturan ni Ison. Wala nagpupo si Jeremiah nga nagprophecy nga gikan lang siyang kaugaling una-una. Kundi ang isulti niya gikan sa Ginoo nga mo'y nagpasulti sa iyaha. Gigayakan siya sa Holy Spirit at masulti niya ang buot isulti sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mismo naghikap sa ngabil ni Jeremiah aron iya isang i-prophecy ang pulong na gusto sa Diyos ipasulti ngadto sa Israelita, sa katawan sa Israel. Ihikap sa Ginoo ang akong ngabil ug giingnan niya ako. Aniya, gibutan ko ang akong mga pulong diha sa imong mga ngabil. So magpasabot, kaming book ni Jeremiah, Wingon mo, question mo katan, sinulat raman ng Jeremiah, kita mo to niya. No. Gikan na sa Ginoo ang pagsulti niya. Carried along by Holy Spirit.
Ang Holy Spirit yun ang namuhat aron makastorya si Jeremiah sa pulong nga iyang gisulti. Muna ang saysay ni Jeremiah. Nga gigunitan sa Ginoo ang iyang nabil aron isulti niya ang gusto nga ipasulti sa Ginoo. Ana diri sa Jess, karong adlaw hatagan ko ikaw kahom sa pagbuot sa mga kanasuran ug sa mga dinharian, sa pag-ibot ug sa pagtukan, sa paglaglag ug paglumpag, o sa paglikon ug pagpatindog. Mo nagapropesya ang mga propeta kaniadto. Moingon karon pananglitan si Jeremiah o si Isaiah nga karong adlaw mapukan yun na kay pulong man na sinong ni gawas sa iyang baka. Subukan pa sa butula sila nagbuot-buot. Muna nga ang source sa Biblia, Ginoo. Pulong sa Ginoo. Gininhawa sa Ginoo ang Biblia. Grabe ni ka valuable. Grabe ni ka balaan ang Biblia sa ampingi. At di mana pa kayo hatagin akong pagkagat. Mingon ta karong isigira man tagisod ang Biblia. Sukat pa kaniya to. Hakot karong Biblia di ako. Mingon pa tag, sige. Kanang gininhawa ka mas Ginoo. Nganong ginawa pa man ka karon? Gusto ka, kuha na po na sa Ginoo. Yung gininhawa. Wala din na po ka mga ginawa. Dagang kitang mga reklamo. Action! Build your beliefs on God's Word rather than personal opinions and culture trends. Sa'yo mo kita kay nabuot-buot kita sa itong gusto. Kung sa'y sikat dito kita, kung sa'y bago dito ta, lika ng Bible. Alin ako ng Bible rin ako cellphone. Automatic ni, na apps. Basa lang dito, pero na yung magsata. Basa lang dito. Ibig kayo magbasa ng Bible, lingaw na magbasa sa dito. Wa nabantay ang oras nga, litaas na. Kaya gusto lagi ito sa mga trends. Dito lang tas apps. Kanawa na ko ninyong mga, kaya nga kahit nakaroon kay isa ka libruhan ang mga kuwan ka na ito. Parsik na itong sulat. Lukuton pa man ito. Pagbasa, karoon na yun. Nasamot na siguro na ato karon ganan ko tagbasaan. Tig luwaga, butang mo sa lamisa. Sugod ka pa sa bahay mo diri. Katong mga palit sa mga hayop sa unang ipagsulatan sa pulong sa Ginoo. Pagkuman ato lukuton. Ya kung mabasa na pula, ariya ako na po sa lamisa. Nasamot na tagkatapulan o basa. Di magkakabasa ni isulod na sa bahay. Nga glitong na. Anak ka, ang Ginoo manggod, gihatag na sa sakto nga panahon, sakto nga time, sakto nga tao nga para sa puni. Kadto sila kay wala pa may uso ng mga ballpen o kuwan sa daw di. Agwanta sila ato. Kung nangayari kay ka karon, buklito na ta. So ikaduha itong nga point mo to ang first point na to, ganina. Kadto muna na to nga gibasa. Nga matod pa, balikon ko, Scripture is not the product of human interpretation. So, ikaduha nga punto isoon, Scripture did not originate from human will. Ang kasulatan kuno, wala nagikan sa kagustuhan sa tao, kabubuton sa tao. Pananglitan, gusto kong sulat ko aning religion nga kung muna kong gusto. No. Wala na nabuot-buot ang mga propeta o mga apostoles nga. Kung sila gusto mo, kung nilang sulaton, dili. Ginihan na sila sa Holy Spirit. Scripture did not originate from human will. Munang ipasabot ni Peter Derrison nga ang prophecy sa kasulatan ni Son, willing yun nakikan nga nag-decide ang mga magsusulat nga, musulat lang sila sa religious nga mga idea, kundi gigamit sa Ginoo ang ilang una-una, ang ilang intellectual, ang ilang personalidad, ang ilang background, ang ilang tagsa-tagsa ka mga languages, aron masulti nila, aron masulat nila kung unsa ang gibuhat sa Ginoo. Kung unsa'y gusto nga ipasulat sa Ginoo. Like pananglitan,
sa kinabuhi ni Isaias, ni Moses, ni David, ni Paul. Gigamit na nila sa Ginoo ang ilang mga vocabulary, ang ilang kaalam, ang ilang personalidad, aron masulat nila katong gusto sa Ginoo. Nga aron masabtan nato nga dahil mga pamaagi ang Ginoo sa pag-communicate sa tao. Ang una is kanang direct nga pakisulti. Kung direct ka, ang Ginoo gyud ang makistorya sa imo mismo sama sa kinabuhi ni Moses. Katong nasa sa Mount Sinai, 40 days and 40 nights sa dito. Aron masulat niya itong 10 commandments. Ang Ginoo mismo nag-dictate sa iya. Dahil sunod, pamaagi sa Ginoo aron masulat ni mong pulong pinagi sa mga vision. Kanang pananawon ba? Sa kinabuhi ni Daniel, nagkuha niya po na si Isaias, mga vision na ila. Dahil mga damo gyapon sa kinabuhi gyapon ni Daniel. Ipadamo ko sa iya sa Ginoo ng ani si Joseph. Pinagi sa damgo, nag-istorya ang Ginoo sa iya. Sudakan mga pamaagi nga mahatag sa Ginoo ang mensahe sa nakadaiya nga mga tao. Napoy mga tao nga gigamit niya para po igsoon sa mga historical na pamaagi nga musulat yun siya, iyasag yung i-investigate, iyasag yung sayro kung kinood ba din niya isulat sa kinabuhi ni Luke. Kung makita ninyo ang libro ni Luke, nagsaysay siya dito nga, before din niya isulat, kaya investigate yun siya kung siya isulat niya. Kaya siya din mismo nakakita, nasayran din niya mismo, muna niya isulat. Munang pamaagi sa Ginoo, pag-istorya sa mga tao. Munang isuon nga, ang pagpasabot sa kini nga scripture did not originate from the human will, isuon. Kanang nga emphasis, kanang nga sentence isuon, nagpasabot kini nga ang balang kasulatan lagi, dili siya produkto, tungod kay ang tao, gusto lang kasulaton ni. Ang Biblia, produkto, dili ni produkto sa human effort, nga naghagod yung kasulatan ni. Ako ni sulat, dili. Wala na diya tuyok ang mao nga kining pagpasabot nini. Kung dili, soon, abi ninyo, ang mga propeta kaniadto, gasulat sila sa ipasulat sa Ginoo. Gasulat lang sila nga wala ko sila nalog kanusa, kinsa. Basta kay faithful lang sila nga isulat nila mungkol sa itong ipasulat sa Ginoo sila. Mo bitaw naging si Peter dire sa iyang sulat sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Ana siya din eh. Basahon ro na to. 1 Peter 1:10 to 11. Ana siya din eh. Ang mga propeta nagsusi o nagpakisayod may tungod nining maong kaluwasan. O nanagna sila may tungod nining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanusa o kung sa paagi maabot kini. Kining panahona mo itudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu may tungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Wala gyud nakaibalo pud ang mga propeta kung kinsa si Jesus kanos ang maabot ug sa pamaagi. Pero faithful sila nagsulat ana tungod kay ipasulat na sa Ginoo sila. Ing ana importante ang Biblia ison nga angay nato ang tagan og dakong pagtagad. Pero nakabalo ta nga ang mga magsusulat ison dili lang kini nagsulat sa patakaran nga gusto lang kumusulat ko ani aron mabasa sa mga tao mailhan ko nga ako ay nagsulat. Dili. Kung unsa to ginika sa Holy Spirit may pasulat sila, mo po na sulat nila. Mo na nga kung makita ni mo niya nga ang Biblia walay sayop. Nga makita nyo kung kagika na sa Ginoo nga nag-istorya sa tao nga magsulat niya na. Ikatulong na punto ison. Scripture was spoken from God through men who carried along by the Holy Spirit. Doon pasabot, nga ang Biblia, gisulti sa Ginoo, sa tao, pinaagi, iniyahan sa Holy Spirit. Mo nag-iingon diri sa verse, kung basahon na to, diri sa atong teksto karon.
nag-ingon din ni, kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pag-uot sa tao. Mo tong ikaduha na tong akuan ganiya. Ang ikatulo mo ni, ang Espiritu Santo mo ay nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Scripture was spoken from God through men who carried along by the Holy Spirit. So natubag mo niya ang iyang giingon din ni. Para angay na ito masabtan ikson, for example, nagyatag rin sa Biblia, kanang carried along o giniyahan or gahatag og direksyon, sama bitaw atong mga karaan ng mga barko kanito, itong galayan, mga ila. Magkabalo sila ana. Pag ana nila, kung asa sila ako, dadong sa hangin, dito po na sila paingon. So magkaabot sila sa ilang destination, pinaagi lang sa giya sa hangin. Carried along by the wind. Makabot sila dito. Sama usap sa Biblia nga nasulat ni tungod kay ang mga tao nga magsusulat ini iniyahan sa Holy Spirit. Mo nang nasulat nila ang Biblia. Mo nang di na mag-question, what I doubt. Adik mo to anak kay si Pablo, may sulat niya, wag kay ko kailang Pablo. O kailang Paul, o kailang Peter, isa man na sila nga. Itong Peter ang silingan lahat man to. So as a Christian, so, napa ba ng mga doubt sa ato? Nganong na-Bible? Nganong dapat mo ito ni? Napa ba tayo doubt niya? Muna sa panahon nga, magbasa ka sa Biblia, ayaw pagluya-luya. Pagpasalamat sa mga kasakitan nga niabot sa kinabuhi. Karon bingon ka, baka nagisultis Ginoo nga di ko magluya-luya. Kung ako yung mga problema, maglipay ko. Hindi mo kamuto nga, isulti man na Ginoo. Lumod kayo nga naman, itang tao, naanad ka nga, kung natay problema, matuday kasi mong silingan, Mari, grabe akong problema eh. Hindi ko ka-solve pamaagin eh. Kapalang ka na. Para sa tag-redoors eh, para mawala yung problema. Siya-day mo. Ang mga babae po dito, kapi-kapi, asa naabot ng istorya dito na silingan. Sige na, ang ilang may sutat. Ngayon ay salamat kayo, Mari, kaya nawasan naging ko sa mong problema. Nawala yun, kaya grabe po ang kudet ko sa problema ba? Ana-ana lugar ka din. Pag uli mo, natuo kang nawala na itong problema ni mo. Maorag yapon, balik mo ng hinungdan nga depression. Stress na din ka. Yan, Christian, walay dapat ma-depress. Walay dapat ma-stress sa Christian. Kaya na ang pulong, panangitan, sa pulong sa Ginoo din sa 1 Peter, chapter 5, verse 7, ana sabi ni, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman ka ninyo. Daot lugar ta na. Luingon ka, istorya raman niya sa ni Peter ni ba, di kumutuan ni. Dito ko sa kong silingan kay mas makomfort ko. Mas makomfort ko silingan ako kay grabe tumutambag. Grabe mananambag to. Pangunta na lagi diyan karon kung human ka niya kambagi, nawala ba ni nasumbat na yung problema? Ang direksyon sa inyong kinabuhi na hulma ba? Kukutok ra ka sa comfort karon taot-taot, balik ka sa. That's why Sean, nga dapat nga tuhan na to ang Biblia, kaya ang mga taong nagsulat ini, ginihan lang sila sa Holy Spirit. Nga napasabog iksoon, nga napadayon ang Holy Spirit sa pagpanguhat sa mga tao nga magsusulat, aron mugay, paunsa nila, isulat ang Biblia, i-record ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, nga walay sayo, wala kay dapat mapangutanan. Walay sayop, walay pangutanaw. Example, Ikson, para makatumukan kita. Sa Titus 1:2, Tito, si Tito. Tanaw na ito ang pulong ni Tito. Gigikan kang Pablo, isulat niya kang Titus,
usap po siya yung sulugoon, nga batanon nga pastor, nga gibili niya dito sa Kreta, aron man magtudlo sa mga magtuto dito, sa island of Crete. Titus 1:2. Anak din ni Titus, isa ramang guni ka page ni. Nga gipasikat diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan, ang Dios nga dili gayud mamakak. So, umuingon lugar si Pablo, nagsulat sa kang Tito nga ang Dios dili gayud mamakak, di lugar na tutuhan. Kasi Pablo ang nagsulat. Dili na tutuhan. Of course, yes, mututa, kay kanang isulat ni Pablo kang Tito, giniyahan na siya sa Holy Spirit, gininhawan na sa Ginoo ang sulat nga gisulat sa mga apostoles, which means inuod na siya. Gininhawan na sa Ginoo ang gisulat sa imuha niya. Napakaigana di ka mutuo, napakaigana mong question, napakaigana mong doubt. Ipalimayin ta karon igsuon sa kita ng mga Kristiyan. I-remind ang imong una-una kasing-kasing kung napay mga doubt, napay mga duha-duha, napay mga kinaiya na dili mo tuos Biblia. Pulong sa Ginoo mo to. Munta, mga patampo na po nga, tuuhan din nato ang Biblia iso. Dili raman kani, amin ninyo kung maghiskuta nga sa kamaturan sa Biblia, bisan pag magbuntag kag hiniskuta yan. Di gid mahuman. Siyaro, mabuntagan ta, maparehan na tas kinabuhi ni Apostol Paul. Nga nanamilit na siya sa mga Kristohanon, kaya niya ito siya truwas. Nagwali si Apostol Peter gikan sa gabi. Niya na ibatanon dito nga si Eutico. Naglingkod siya dito na siya balay. Apero. Naglingkod si Eutico dito sa bintana, kaya naminaw kag Pablo nga gawali. Hana si Igwali si Pablo. Siya naitabo ang Eutico, nakatulong! Hagbong pamito sa bintana. Kang! Patay si Eutico. Kaya nga naman, grabe ang pagwali ni Paul. Magto naabot sa kanaw. Grabe ninyo siya. Iatuan na si Eutico dito sa ubos. Iyang ikot yun na buhi. Kaya nga naman, puno kayo Holy Spirit si Paul. Puno kayo sa Holy Spirit. Sabi niyo, ang mga apostoles kanito, puno kayo sila sa Holy Spirit. Kaya nga naman, sa Ginoo sa mga apostoles, sa panahon nga nabanaw na si Jesus Christ, pero wala pa siya nag-ascend sa heaven, nagkana sila nga, ayaw sa mubiya dire sa Jerusalem, wala ta katong ihatag sa akong ama nga gasa sa inyo ha. Mula itong dito sa buhat, sa Pentecost, nga dito sila sa Apiron, natingala sila ng grabe, puro sa hangin nga puso kayo, nga sila mismo, ang mga apostoles, puno kayo sa Holy Spirit nga, pwede na sila magkaistorya sa lahi ng mga pinulungan. Mga speaking tongues. Ang buot pasabot sa speaking tongues ito, lahi na sinultihan. Dili itong murmurong ng mga istorya. Speaking tongues, pananitan ako karon matisalo ko. Salo mo ko. Nganong kabalo ko Bisaya? Nganong kabalo ko English? O di mo kabalo kayo English. Gamay lang. Nganong kabalo ko Tagalog? Slide lang kayo ba siya yung damit, kampul. Hindi naman tagamalo. Straight nga English. Parehas sa itong ninong ni Juan. Sister Miriam yan, hindi rin. Ulbaan ako kasi kaasing istorya karon. Bumak, ikaw na yung abante dito, Mak. May gani kayo. Good morning ka. So, balik na sa Holy Spirit. Giniyahan ang mga apostoles mo na bisan gani, maagian lang sa sid-sid sa ilang mga, tagas man nagsuot ang apostoles sa una. Maagian lang sid-sid sa ilang kuha ng masakitong mabuhi, maulian. Mukha lang panyo. Ikuha nila sa kuhan, kanang nagsakit, maulian. Nga naman, puno kayo sila sa Holy Spirit. Muna nga, dito mo question, nga mga apostoles, mga propeta, nagsulat nini, kayo mo yung ila-ila naman. No. Giniyahan na sila sa Holy Spirit aron masulat nila ang gusto sa Ginoo. So, una-una pa kayo karon.
Napa ba ko'y mga question, napa ba ko'y mga doubts sa Biblia nga akong nabasa karon. Kaya kini may mga doubts, igsoon, sala na, ang pagduha-duha, sala na. Kana wala itong mga apostoles, dili naman kita ang nagduha-duha. Mga apostoles, gaduha-duha man yapon. Si Thomas, kung wala siya doon sa pagbalik ni Jesus, unless nga akong isulod ang akong tudlo sa agig lansang sa kamot o diriskili ni Jesus. Sa muto, kung nabanaw siya. Pagbalik karon ni Jesus. O sige, Tomas, ali, itusok na yung kamot diri sa kuwan. Kayo din, Lord, my God! Ano na si Tomas ito? Ingon na Jesus. Ay, alam ba kamot tuo kay nakakita ka? Bulahan ka itong tuo bisag wala nakakita. Nakita, wala makakita kang Jesus. Mapareha po kang Tomas ko. Ay, kumuto, makakita. Na. Ambot lang. Mamatay na lang talita ka kuwan. Pero igsoon, ikaw, Kristohanon, natuo ka makita ni Mara Jesus Christ sa umabot ng panahon. Tuo o salik sa Biblia. Kaya gininhawa na ikan sa Ginoo. So igsoon ang kamaturan sa atong ibasa karon sa mensahe nga gihatag ni Peter sa to sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Utron ko basa. Apan labaw sa tanan inyong dumi kini. Walay bisan kinsa nga makasayay-sayay sa kaulugan sa mga propesya sa kasulatan pinagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. So ang tulo na to nga kamatuoran karon nga atong nisgutan mutong number 1, Scripture did not come from human interpretation. Scripture did not originate from human will. Ikatulo, Scripture was spoken from God through men who were carried along by the Holy Spirit. Kanang atulong nga kamaturan, angay na to inumduman. Angay na to igsoon nga tagan kay dako kayong pagtagad. Aron mas mulaw pag yun ang atong pagsabot. Muling pag yun ang atong pagsalig sa Biblia. Labaw sa tanan, tagaan na itong importansya ng Biblia. Ininhawa na sa Ginoo. Ikan na sa Ginoo. Pamunta na karon ito igsoon. Nagtuo ka ba sa Biblia nga pulong sa Dios? Kung amen, nagsublitar ka ba sa authority sa Scripture? Rather than relying on your own opinion. Kaya tumaka nga ang Biblia gininhawa gikan sa Ginoo. Pamunta na karon nagsubmit ba ka? Nagpailaw ba ka sa kabubuton sa Ginoo pinagi sa Bible? Or nagtuo lang ka sa Biblia nga gininhawa sa Ginoo pero ang imong opinion gyapon ang matuman? Kana pumunta na karon sa duha. Either ako, myself, muna i-preach ko na ko sa kong pagalingon. Since nga ang Bible is God's breath man, gininhawa gikan sa Ginoo, igsoon, dapat lang yun nga musalig ka sa Biblia. Kumplito siya o kinahanglan igsoon nga mag-obey ka, musunod ka sa pulong nga naa sa Biblia wholeheartedly, tibok, kasing-kasing, tibok ka lang, tibok, tanan-tanan, tibok na, tuhan ni mo, wholeheartedly, o i-proclaim ni mo faithfully. Isulti po ni mo sa kamaturan gayon, kaya ikaw mismo, nasayod ka nga tinuod ang Biblia. Kaya nasabtan ni mo na ang Biblia. Muna iksoon ka rin. Agi sa paghuman sa itong preaching ka rin. Pamunta kayo mo, ugaling mo. Kung unsa ba ang Scripture kay importante sa kinabuhi sa tao. Una-una pagbalik, ang tinubdan sa imong kinabuhi ang Ginoo. Gininhawa na sa Ginoo nga gihatag sa imo. Sa mausap sa Biblia, gininhawa sa Ginoo nga gihatag kanimo aron makaginhawa ka. Which means na kay kaluwasan, na kay kinabuhi.
tungod aning pulong sa Ginoo. Bisa kung maproblema ka, ayaw dayon diretso kang maring. Ayaw dayon diretso kang pare. Una gyud basa sa Biblia. Kaya muna dito kang pare, kung mari. Kailahi ang iyong padulungan ni anak. Ang iyong istorya dapat nga naaran abot na ito sa kursi. Unaha, pagpakisulti sa Ginoo. Kung sa ganito, kung magbasa ka sa Biblia, ang Ginoo nakikistorya sa imuha. Kung nag-ampo ka, ikaw ang nakikistorya sa Ginoo. Kung unsa nabasa nimo karon, katong pananglitan kadto lang, yung verse katong gibasa kan, ayaw kabala ka, itugyan sa Ginoo ang tanan. Nabasa nimo na, ampo dayon, Ginoo. Dili ka ba ko mutuo? Maglisod ko to, nabala ka kayo kung maayo. Na-depress ko, so man ako ni. Nga na dapat. Ayaw dito kang pare, kang mari, istorya ka, depress ko ka. Ay, kabala ka, kaya pasulbat na. Ngali, lain yung padulungan. So on, read your Bible. Matut pa sa mga bata. Read your Bible and pray every day. Sa ganitong pamagi sa prayer, matut sa atong last Sunday. Close the door. Pray to God. Ngayon sa ganito, dapat kinasing-kasing na patampo. Kung sa may dapat na ito pangsirado, atong mata, atong dalunggan. Ano man? Let your heart na makikistorya sa Ginoo. Dilit yung madungog ni mo. Magsirado ito ka ng mga chismis madungog ni mo sa gawas. Ang makita ni mo, ayaw. Dapat ay mong kasing-kasing istorya sa Ginoo. So that's the word for today. Salamat kayo sa Ginoo sa time, sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato. Sa pulong nga naghatag og kinabuhi sa ato karon. Let us pray. Labing balaan o labing gamhanan nga Dios, Ginoo. We thank you, Father God, sa kamatuoran nga among nadungog karon pinaagi sa paghisgot sa source sa scripture nga ikaw yun ang gigikanan niini Ginoo. Gininhawa nimo ni nga imo Ginoong gihatag nga ipasulat nimo sa mga apostoles ug mga propeta aron Ginoo naigiya ang mga magtotoo nga sama kanamo. Salamat Ginoo sa kinabuhi sa among mga igsoon, sa igsoon namo nga mga early Christians, Apostol Peter, Apostol Paul, sa tanan ng mga propeta nga diin Ginoo imong ipasulat ang imong pulong mo na nga hinungdan nga nakaabot sa amo ang karon. Lord, nabangi mi nga mahimo gyud nga wholeheartedly musalig mi sa Biblia. Walay doubts, walay mga pagduha-duha, walay mga pagduda sa Biblia kung tinuod ba kini o dili. Tudlo imi Ginoo nga mutuog yun mi sa kamatuoran nga nasa Biblia tungod kay kinabuhi ni Ginoo. Salamat kaayo ni kongregasyon ako mga pag-ampo nga ikaw yun, Ginoo, magagiya, Holy Spirit, sa matag usa, matisok sa kinahiladman nga parte sa ilang kasing-kasing ang mong pulong karon. Ug gahimo ko nga motubo kini, musalingsing kini Ginoo. Nga bud pasabot nasabtan ang imong pulong, amo pud kami i-proclaim faithfully sa uban nga wala pa nasayod sa kamatuoran. Salamat kay Ginoo. Pinatugyan ang tanan, binabalik. Dumugin maya, di alamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen.
So, amen. So, aging pag-prepare pa sa... Akong ginawag ang tanan, mag-stretching sa tindog. Okay, natay bagong tunan nga kanta. Yung murag lami kayo, bukot og habol. Okay, so, diri ko para makita. So, murag familiar na ni sa inyo ha. Ako buhi, abtik, madasigon. Murag ka remember man eh. So, pag may tagbuhi, diri sa tubangan, abtik, diri sa kilid, madasigon. Okay, again. Ako buhi, abtik, madasigon. Okay, sa atong kantaan ha. Buhi, abtik, madasigon. Okay, ready? Sing! Ako buhi, abtik, madasigon. Ako buhi, abtik, madasigon. Ako buhi, abtik, ako abtik, buhi, ako buhi, abtik, madasigon. Amen. So sige, na-stretching na tingali no? So sige, agi pag response nga atong katahon karon, atong awiton pag-usab ang kasaligan. Kay ingon sa pulong ganiha, ang pulong sa Ginoo tinuod, ug wala sugad na makak ang Ginoo. So, unta uli ta nga madasigon sa atong mga panimalay. Kay atong Ginoo gamhanan o ano yan gid siya nga atong saligan.
sa atuang panapos sa panimbahon, atuang pagkabasahon ang sulat sa Gipadayag, Kapitulo 22, versikulo 20 sa 21. We'll be reading English version, ESV version, Revelation chapter 22, verses 20 to 21. The word of the Lord says, He who testifies to these things says, Surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with all. Amen. Allow me to close this in prayer. Labing kamahanan ni Diyos, Amahan, the Creator, the Sustainer, the Divine Provider, the Source. Salamatan ka na mo, Amahan, sa imong pagkamaayo, sa imong gugma, sa imong grasya, na way tinutuban. Ginoo, salamat kayo sa panimbahon na imong gihatag sa imong karong adlaw, sa pulong na imong ipakaon nga ni kanamo Ginoo, ang yung mga pag-ampo o Dios na kining maong pulong magkapamuhat sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga nakaron nga nakasimba face to face Ginoo, uban sa mga kaigsuunan nga nagtanaw karon sa online. Ang kausap mo Dios, magkapamuhat sila ang mga kinabuhi. Ginoo, ang among mga pangamuyo nga dili ka matagbaw sa pag-atiman sa mua, dili ka sumuhan sa paghatag sa imong mga panalangin o proteksyon nga kanamo. Dili Ginoo nga padayon ang imuhang pagbukbo sa imong mga panalangin, padayon ang imuhang pagbukbo sa imong pingilog-pilog ng mga proteksyon o mga pagkamuma nga kanamo. Tungod kay wala kami mabuhat Ginoo, wala ikaw. O Diyos, anaagi mga panahon na kami magluyag na sa mga pagtuo, na kami malimbungan sa sala, na kami malimbungan sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Nga usahay man o Diyos, mawadan may paglaom, kapuyan may hulat sa imong Ginoong Jesus. But o Diyos, sa imong pulong na imong giingon karong adlaw, Ginoo, tagai kami sa kadasig na muhulat kanimo Ginoong Jesus imong pagbalik. Tagai kami sa kalikod mo Dios na aduna mangyoy mga problema pagsulay sa pagtuo. Pero Ginoo, ninguna mi nga sa pag-abot nimo sa imong pagbalik, anaa kami malipayon nga nagahulat nga kanimo. Uga o Diyos, mahimo lamang kini pinaagi sa imong walay kinutubang grasya, sa imuhang walay pagka-isbog na gugma, sa imuhang walay paglubad na kaluoy. Muna o Diyos, ayaw tuguti nga naay usa kanamo nga mo surrender, mo talikod, mo biya sa pagtuo. Kundili nga padayon ka nga mo gunit, mo kupot sa amuan, nga padayon ka Ginoo nga muhawid sa amuan, nga hangtod sa imong pagbalik, anaa kami padayon nagpabiling madasikon nga nagsimba, nagtuo, nangalagad mo ng kanimo Ginoo. Salamat o Diyos sa karon si manaha nga among atubangon, aduna na sa mga nagkadayaiya ng mga suliranin sa kinabuhi. Ang among mga pag-ampo, mga padayon ng imong paghatag sa imong mga panalangin, padayon ng imong pagdasi nga kanamo, padayon ng imong paglikod, padayon ng imong pagpatubo sa amua nga sa pinanay nga pagtuo. Salamat Ginoo kung sa among mga kaigsuunan na wala na namo nakita ang among mga pag-ampo nga na kanila, na ikaw o Diyos magapamuhat sila ang mga kinabuhi,
ug imong pagkadalon balik na ni sa balay ng kuwanan. Itugyan na mo tanan diha kanimo Ginoo ug among angkonon nga wala kami mabuhat kung wala ikaw. Dalaygon ka aron sa way katapusan kini mo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Ginoo manluluwas sa tanan mo. Amen. Agig pagtapos, pahinumdum alang ka na to, nga di ta magluya-luya. So, atong awitan pag-usab, ang ayaw pagluya-luya. Ayaw pagluya-luya sa patay kaniya. Kay kung magluya-luya, mahalkan sika, mahalkan sika. Kung na may problema, ayaw kaula. Uli sa pagday, sa presensya niya, sa presensya niya. Itaasan ako, umibayaw sa pagday kaniya. Linis sa wala, umilis ako. Oh, mahiyuin ang katapat, luwasan ka na yung pagluya-luya. Ayaw pagluya-luya, amen. Patay kaniya. Kay kung magluya-luya, mahalkan sika, mahalkan sika. Kung noon ang problema, ayaw na. Uli sa bagay, sa presensya niya, sa presensya niya. Itaasan ako, huwag ibayaw sa bagay kaniya. Linis sa wala, linis sa tuon. Oh, pahiyuin ang katapat mo, linis sa wala. Linis sa wala, linis sa tuon. Higugmaan imong katapat mo, higugmaan ang katapat mo. Once again, linis sa wala, linis sa wala, linis sa tuon. Oh, pahiyuin ang katapat mo. Amen. Praise God. So, kita-kita na sa ta. O, maayo ko ito manatong tanan.